What's up guys? Welcome pa rin dito sa aking channel, and today's video, isang pautangan online pa rin itong share ko sa inyo. So ito nga yung loan online. I think nagawan ko na to ng aking honest review before, pero subukan natin ngayong 2026 kung may nagbago ba dito sa loan online. Kung saan may makikita kayo na iba't ibang mga online loans or yung mga nagpapautang online na mataas yung approval rate or mataas yung chance na maaprubahan yung loan application nyo. So dito nga sa loan online, bago kayo umutang syempre dito or mag-try, ay same lang din with other loan apps na kailangan yung makapaglagay ng inyong valid mobile number. By the way, itong yung loan online link ay ilalagay ko sa comment section. So after nyo na mapanood yung video na to, pwede nyo i-click yung link na makikita nyo sa comment section para may explore kung paano nga ba talaga magpautang kaka-interview, and may mga ibang loan options din ako na nilagay na pwede nyo i-try. Kapag naghahanap pa kayo ng ibang loan options, kung marami kayong nautangan tapos na-decline kayo. 5,000 hanggang 200,000 pesos, may 3 months hanggang 2 years na nakalagay na payment terms. At kung sakali na ang uutangin natin dito ay 40,000 payable nga sa loob ng 1 year and 2 months, ang estimated monthly payment ay 3,076.05 ang magiging monthly amortization. You'd repay this amount each month for 1 year and 2 months. Okay, so maganda sana kung ganito talaga, no? So, like for example, yung total to repay, 33,064.66. Total interest nga ay 3,064.66. Fees and add-ons, 0 yung nakalagay dito. Ayan, so ito daw yung breakdown niya. Kung sakali nautang ako ng 40,000 pesos, no? 40,000 interest over 1 year and 2 months, 3,064.66. And total number ay 43,064.66. Pero huwag kayong mag-rely pa rin dito mga ka-review. Sample lang itong computation na pinakita nitong loan online, ha? Pero kayong mag-rely sa sample na yan. So tell us your name and date of birth. Bago kayo makapag-try nga dito sa loan online, kailangan yung masagutan itong mga basic information like yung first name, last name, date of birth, yung gender, and then documents. Mamimili ka nga lang dito kung anong available ID. Select documents type and then enter document number. Pwede mong skip, pwede mo ring sagutan. So agad-agad mga ka-review, ito yung lumabas nung nag-next ako. Ayan, analyzing your application profile, evaluating eligibility, amount and terms, determine generating optimal offer. Medyo natagalan ako dito, ha. Ilang minuto na rin yung inantay ko dito sa finalizing offer and preparing result. Nagantay ako ng ilang minuto dyan. At nung nag-okay na, ito yung lumabas, meron daw 3 results na pwede kong utangan dito sa loan online. So, kagaya nung sabi ko kanina, itong loan online ay hindi sila mismo yung magpapautang, kundi meron silang maipapakita na iba't ibang mga loan apps na pwede nyo subukan na utangan. Diba, na yung mga loan app na ito ay napakabilis yung pag-process nila ng loan application. Pero kasi mga ka-interview, hindi ibig sabihin na dahil pinakita nito ni loan online ay talagang 100% na okay utangan. Hindi rin ibig sabihin na talagang yung pinakita ni loan online na sample computation ay ganun din magpautang yung loan app na makikita nyo i-recommend nga nitong loan online. So kagaya nito, ang lumabas daw sa akin, may 3 resulta like Peso Ready, KiwiCo at yung Online Loan Pilipinas. At dito sa Peso Ready, amount ay hanggang 7,000 pesos kapag first time na umutang. Time to decision 30 minutes yung aantay niyo para malaman kung approve or decline ang inyong loan application. And then KiwiCo, amount up to 20,000 pesos, time to decision daw ay 20 minutes. Then, meron din silang ni-recommend na Online Loan Pilipinas or OLP. Pwedeng umutang, lalo kapag first time na umutang dito hanggang 10,000 pesos yung loan amount. At time to decision daw ay 30 minutes. Ang sinubukan natin dito nga ay yung Peso Ready. So, pagka-click ko ng Peso Ready, ayan, apply now sa Peso Ready. Ito yung lumabas, welcome to Peso Ready. Kailangan daw bigyan ng permission para i-access itong phone information, geoposition, yung camera, at yung installed app. Then, kailangan nyo pa rin sagutan yung mga
hinahanap or yung mga basic information. Pero bago yun, di ba, itong Peso Ready daw ay pwedeng umutang hanggang 80,000 pesos. And hanggang 77,000 pesos, pero yung amount na to ay para sa mga repeat borrowers at kapag first time nyo na umutang dito, hanggang 10,000 pesos lang yung ino-offer or 7,000 pesos yung ino-offer nitong Peso Ready. Get first loan and sinagutan ko lang itong mga basic information like full name ulit, date of birth, email, gender, business owner, yung kita nyo after tax, at ito yung mga ID na tinatanggap ng Peso Ready, PRC ID, SSS ID, UMID card, PhilHealth ID, PhilSys, Postal ID, Passport, TIN ID, Driver's License, at yung Voter's ID. And then UMID card yung nilagay ko, ilalagay lang ulit natin yung document number, at mamimili ka kung saan mo gustong matanggap yung loan process via bank or via e-wallets. At kapag bank daw, bank account yung ilalagay mo, merong 100% chance of approval, di ba? Pero sa akin kasi e-wallets pa rin yung nilagay ko via GCash. At ito, meron silang nilagay nga na payment date or payment schedule. Kung sakali na 8,000 pesos yung gusto kong utangin nga, ang first payment date ko ay sa April 4, 2026 at second payment date ay sa May 4, 2026 na kung saan magbabayad ako ng 5,200 bawat payment date. Okay, so mapapansin nyo naman dito sa baba yung breakdown daw nila na kapag utang ako ng 8,000 pesos, meron lang itong service fee na 2,400, disbursement fee ay 0, total finance charge ay 2,400 nga, and then net proceeds, bali ang ipapadala nila sa akin ay 8,000 pesos, so matatanggap ko daw ng buo yung 8,000, wala itong ikakaltas kasi net proceeds nakalagay 8,000 pesos. Meron nga lang itong service fee na 2,400 pero babayaran mo na lang doon. Isasama lang daw nila na babayaran to doon sa monthly na babayaran. So 2 months yung first na offer daw na tong Peso Ready. Pero ayun nga kasi mga ka-ins-review, pagka-submit ko ng loan application ko dito nga sa Peso Ready ay na-decline. At kung sakali na ma-decline nga yung loan application nyo sa unang sinubukan nyo na utangan dito sa loan online, like sa akin nga Peso Ready, yung sinubukan ko, meron pa silang ibang option. Pwede mong subukan pa itong ibang mga ni-recommend nila. Okay? So, kung decline ka sa isa, pwede mong itry din yung iba. Marami silang mga sinasuggest na pwedeng subukang utangan kung na-declined nga yung loan application. Okay, so, ayan, ganun lang. Itong loan online ay isa siyang nagre-recommend din ng iba't ibang mga loan apps na may mataas yung chance of approval. Iba't ibang mga loan app na mabilis mag-process ng loan application at once approved, nagre-release agad-agad ng loan proceeds. And then, itong loan online nga ay hindi sila mismo yung nagpapautang, kundi meron silang mga ni-recommend na iba't ibang mga loan apps na pwede nating subukang utangan. So, ang maganda dito kasi ay makikita mo agad-agad or makikita mo lahat ng iba't ibang mga loan apps in one website, no? So, ganun itong loan online, pero hindi sila mismo ngayong nagpapautang. Once na-decline ka sa isa, pwede mong subukan yung mga iba. Kasi nga, mataas yung chance of approval daw. Mabilis mag-process ng loan application. Okay? So, ayun, nasa sa inyo pa rin talaga yung decision. At kung sakali na gusto nyo nga din na ma-explore itong loan online, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. So, click nyo nga lang yung link na yan para ma-route kayo mismo sa kanilang website at ma-explore nyo kung ano nga ba itong mga sinasabi ko, no? So, once decline kayo sa unang in-applyan nyo, pwede nyo subukan din yung mga iba. Okay? So, yan lang mga ka-ins-review. Sana nakatulong ito kasi maaaring nakikita nyo yung ibang odds nitong loan online. At para sa mga iba na nag-iisip, paano nga ba magpautang itong loan online? So, ganun lang pala kadali, no? So, yan lang guys. Anyway, thank you for watching. Please don't forget nga to like, share, and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na videos na ipapalabas natin dito sa aking channel, Gia Insta Review. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!